Maligayang pagdating sa aming channel. Dito, isasama ka namin sa isang kakaibang paglalakbay sa mundo ng mga abandonadong istruktura. Sama-sama nating tuklasin ang mga bahay, gusali at iba pang lugar na niluma at kinalimutan ng panahon. Pinagsama-sama namin ang mga karanasan mula sa iba't ibang explorer upang mas maintindihan at maramdaman mo ang bawat kwento sa likod ng bawat sulok. Tara, samahan mo kami sa mga nakaraan at saksihan ang mga misteryong bumabalot sa bawat pader. Mag-subscribe, mag-like at i-on ang notification para updated ka sa mga bagong uploads araw-araw. Namuhay si Ami ng isang napakahiwalay na buhay. Isang buhay na puno ng pagninilay at pagmumuni-muni. Ito ang kanyang ideal na pamumuhay. Noong taong 1958, nakipagdiborsyo si Ginoong Ami Gerbelo sa kanyang dating asawa at ninais niyang magsimula ng panibagong buhay. Nagpasya siyang manirahan ng malayo sa sibilisasyon. Nagsimula siya sa isang paglalakbay at nagtayo ng isang maliit na bahay sa tuktok ng bundok sa labas ng isang maliit at kaakit-akit na bayan sa France. Dito namuhay mag-isa si Ginoong Ami Gerbelo ng mahigit 5 dekada. Ngulit hindi siya nag-alala. Masaya siya sa takbo ng kanyang buhay at labis niyang pinahahalagahan ang oras na ginugugol niya ng mag-isa. Pinuno niya ang kanyang mga araw ng malikhaing gawain. Mahilig siyang magpinta, magbasa at magsulat. Ang kanyang buhay ay nakatuon sa pagiging simple at pagiging sapat sa sarili. Matapos ang kanyang pagpanaw noong 2012, napabayaan ng bahay sa loob ng ilang panahon. Masyado itong liblib para sa karamihang tao. Ngunit sa hindi inaasahan, makalipas ang halos 1 taon na pagkakaabandonada, isang pamilyang Arabo ang bumili nito noong 2014 at ginawa itong kanilang bakasyonang bahay. Makikita ang kanilang impluwensya sa loob at labas ng bahay. Gayunpaman, hindi rin ito nagtagal sapagkat makalipas lamang ng ilang taon ay iniwan din nila ito at hindi na muling bumalik. Marahil ay makakahanap pa ng bagong magmamahal ang bahay na ito, ngunit malamang na ito'y tuluyan ng mamihinga at ialay ang sarili sa kalikasan. Tuklasin natin ngayon ang kahangahangang lugar na ito at balikan ang buhay ng mga dating naninirahan dito. Simulan na nating tuklasin ang abandonadang lugar na ito. Talagang nasasabik akong makita ang lahat ng mga bagay na naiwan dito. Matagal na itong napabayaan at kitang-kita iyon mula sa likod bahay. Lahat ng mga muebles, pati na ang mga kasangkapang panlabas ay naroon pa rin. Nabubulok na ang mga ito at natatakpan na ng mga halamang sobrang tumubo. Talagang kamanghamanghang itong pagmasdan. Tingnan mo. Ang galing makita nito. Kita mo ang punong tumubo na sa loob ng silyang plastik na matagal nang naiwan dito. Malamang ay matatagal na nitong naroon. Mayroon din silang maliit na upuan sa labas noon. May ilang silya sa ilalim at narito na tayo ngayon sa pangunahing bahagi ng lupa kung saan makikita ang maliit na bahay ni Remy at kalaunan ay ng pamilyang Arab na nanirahan dito. Talagang napakakahamahangang bahay ito na papasukan natin mamaya. Ipapakita ko muna sa inyo ang kaunting bahagi ng paligid kung saan sila dating namuhay. Tingnan ninyo, ang lugar na ito ay literal na nasa gitna ng kawalan. Napapaligiran ito ng mga puno. Gustong-gusto kong manirahan dito. Bago tayo pumasok sa bahay, ipapakita ko muna ang kanilang paliguan. Bago lumipat dito ang pamilyang Arab, si Remy ay namuhay dito ng mag-isa.
Wala siyang asawa at halos buong buhay niya ay dito niya ginugol. Naniniwala akong 70 o 80 taon siyang namuhay mag-isa sa bahay na ito. Ito ang paliguan. Inalis ko muna ang silya. Maligayang pagdating sa loob ng paliguan. Ang banyo. Napakaliit nito. Halos hindi ako magkasya sa pinto. Kita niyo yon sa bintana. Nakakagulat kung paano sila nakapapasok dito. Napakaliit na banyo. At lahat ay narito pa rin. Ang lababo, ang mga basong gamit sa pagbanlaw ng bibig pagkatapos magsipilyo, ang salamin sa itaas ng lababo, isang maliit na oras para tingnan ng oras bago matulog, at maging ang mga tuwalya ay naiwan pa rin. Hindi ba't kahanga-hanga iyon? Narito rin ang mga pang-ahit at ang kubeta na may disenyong tigre sa sulok. Sa palagay ko, ito ang isa sa mga unang bakas ng pamilyang Arab na nagmay-ari ng lugar pagkatapos ni Ginoong Emmy. May mga larawan sila sa dingding, mga bata, mga taong sabay-sabay kumakain, mayroon ding kastanyets na mula sa Spain, at narito ang unang magandang alpombra na nakasabit sa dingding. Ngayon ay tingnan natin ang mga muebles. Simulan natin sa malaking upuan sa gilid. Napakaganda ng pagkakaukit. May pulang unan pa ito na nagbibigay ng dagdag na ganda, pati na sa bubong ng ilalim. Halos bawat bahagi nito ay maingat na dinisenyo. Gustong-gusto ko ito. Sa tingin ko ay may maliit na rebulto rito noon, ngunit nawala na. Narito rin ang nakaukit sa mismong lalaki. 1949 ang nakasulat. Mula noon ay dito na siya naninirahan. May isang magandang pinta rin dito. At narito ang kabinete na may napakagandang ukit. Tingnan natin sa loob. Narito pa rin ang lahat ng basong ginagamit nila sa bahay. Maaari pa itong may sara. Tingnan nyo ang obrang ito. Ang tunay na obra maestra. Kahanga-hanga, muli may alpombra sa itaas nito. Magandang alpombra. At narito naman ang mesa sa gitna. Si G. Remy siyempre ay may mga kaibigan ding dumadalaw paminsan-minsan, ngunit talagang namuhay siya ng mag-isa sa lugar na ito. Kaya kadalasan, mag-isa siyang kumakain sa mesang ito habang pinagmamasdan ang kanyang kahanga-hangang mga muebles na naipon niya sa paglipas ng mga taon. Talagang mahal niya ang kulay pula bilang palamuti sa kanyang tahanan. Tingnan ninyo ang mga silyang ito.
Marahil ito ang ilan sa mga pinaka-natatanging antigong upuan na nakita kong may ganitong disenyo. Wow! Ang pagkakaukit ng dalawang babae, ang bulaklak sa itaas. Makikita mo muli ang mga pulang detalye. Alam kong gustong-gusto ninyo kapag ipinapakita ko ng detalye ang ganitong mga piraso, lalo na kapag napakaganda. Kaya heto, may isang napakagandang chandelier na nakasabit sa itaas ng mesa. At sa paligid ng silid, naglagay siya ng iba't ibang silya. Tingnan natin, isa na namang babaeng inukit sa sandalan ng silya. Isa pang alpombra. At ang isang ito ay parang istilong Egyptian na upuan. Hindi ako lubos na sigurado pero narito ito sa bahay at talagang gusto ko ang itsura nito. Ang mga mukhang nasa magkabilang gilid, parang may pulang kapa. Ang kabineteng ito ay isa sa pinakakahanga-hangang nakita ko. May dalawang munting figurang inukit dito na tumutugtog ng instrumentong pangmusika. Hindi na sila naglagay ng simpleng halilig, sa halip, dinisenyo nila ito sa bawat posibleng paraan. May naiwan pang ilang barya, 2 euro cents. Buksan natin ito. Ay! May mga tsokolate pa rito. Hindi nga, Ferrero Rocher. Isa ito sa mga paborito kong tsokolate. Gustong-gusto ko yan, pero malamang hindi na ito pwedeng kainin. O siguradong hindi na. Isara na natin ng maayos. Mukhang napakarelihiyoso rin ng taong nanirahan dito. Ngunit hindi ko alam kung bakit iniwan ng pamilyang Arabo ang simbolong pangrelihiyon dito. Mga kamangha-manghang piraso. Sa ibaba naman, may paglalarawan ng dating pamumuhay. Makikita mo ang isang babaeng kinakatay ang manok sa gilid. May kalan sa gitna ng silid na nagbibigay liwanag at init tuwing gabi. Sa itaas ng fireplace ay may isang platong naiwan, magandang plato. Ngulit sa ibaba nito ay may nakadisplay na embalsamadong alakdan. Tingnan ninyo yon, nakakabighani. Baka siya mismo ang nakahuli ng mga ito sapagkat sa bahaging ito ng France ay may mga alakdang gumagala. May isa pa roon sa kabila, mga kandila at kung ano-ano pa. Ang horseshoe na ito ay nakabaliktad ang pagkakalagay. May kasabihan sa Belgium na kapag nakabaliktad ang horseshoe, mawawala ang swerte dahil mahuhulog ito. Dapat daw ay nakapaharap ito ng tama upang pumasok ang swerte. Kahanga-hanga. May larawan din ng isang santo at makikita muli ang mga telang Arabo, isang alpombra mula sa Arabia. At sa ibaba nito ay isang napakagandang bellow, pampaypay ng apoy. Hindi ako nakakita ng ganito kagandang bellow at gumagana pa ito. At bilang pagtatapos sa bahaging ito, narito ang kabinete na halos hindi ko maipakita ng buo sa kamera. Tingnan ninyo. May napakagandang ukit ng mga ubas sa gilid. Buksan natin. Nabubuksan ba ito? Sa kasamaang pala rin, wala nang laman. Narito rin sa gilid ang mga gamit para sa fireplace. Ngayon naman ay dadalhin ko kayo sa itaas upang ipakita ang pribadong bahagi kung saan natulog ang lalaki sa buong buhay niya. Napakakitip na pasilyo at hagdanan pataas sa ikalawang palapag. Tingnan ninyo. Napakaraming damit ang naiwan, halos hindi ako makalakad. Hindi ko pa ito nakikita dati. Diyos ko, napakagandang silid tulugan. At ito rin ang ikaiisang kwarto rito. Tingnan ninyo ang lugar na ito. Maging ang kanyang mga damit ay naririto pa rin sa gilid. Magagandang kasuotan. May salaming nakasabit sa dingding, salaming may gintong palamuti. At ang upuang ito ay kapareho ng nakita natin sa labas. Sa katunayan, sa huli ay ibabalik ko rin ang isa pang silya rito bilang paggalang. May isa pang kahanga-hangang salamin kung saan maaari siyang tumingin sa kanyang sarili tuwing umaga. Ang kama sa gitna ng silid ay nakahanda pa rin. Napakagandang kama, tingnan ang mga ukit sa itaas na bahagi nito. May maliit na mesa sa gilid na may marmol na ibabaw. At muli may alpombra sa likod dahil medyo hubad ang mga dingding ng bahay na ito.
Naglagay siya ng mga alpombra sa paligid upang maging mas maaliwalas at komportable ang pakiramdam. May mga gandang parol sa gilid, isang larawan ng militar, marahil siya ay naging sundalo noong kabataan niya. May larawan din ng isang babae sa dingding, nakakabighani. Sa gitna ng silid ay may gandang chandelier na nakasabit, ngunit sa kasamaang palarin may mga vandal na pumasok dito at sinunog ang bahagi ng kisame gamit ang lighter. Nakakalungkot isipin iyon. May balkonya pa siya kung saan maaari niyang buksan at pagmasdan ang napakagandang kagubatan sa harap ng bahay. May ilang kalat doon. Sa sulok ng silid ay may isa pang upholstered na silya. Ang disenyo nito ay kamangha-manghalin. May mga ulo ng leon sa magkabilang gilid at maging ang mga paa nito ay may disenyo. Isang makinang panahi singer, isa sa mga paborito kong makita sa mga abandonadong lugar. Tingnan natin kung may mga damit pa. Oo, naririto pa nga. Tingnan ninyo ang masalimuong disenyo ng muebles na ito. Parang may mga patong-patong na antas sa loob. May mga patong-patong na estante ito kung saan maaari kang maglagay ng iba't ibang artifact sa buong muebles na ito. Napakagandang pagmasdan. May maliliit na pinto na maaaring buksan at naglalantad ng iba't ibang bagay. At may isang maliit na kalansay na naiwan dito, gaya mang makikita ninyo. Sa dingding ay may isa pang artifact mula sa panahon ng mga pharaoh. May maliit ding drawer sa gilid kung saan maaaring maglagay ng mga medyas, may remote at kung ano-ano pang bagay. Talagang napaka-interesanting silid tulugan. Isang huling tingin bago tayo magpatuloy. Ngayon naman, oras na para tuklasin ang kusina. At tulad ng nakikita ninyo, lubusan na itong nagulo, lahat ay nasa sahig. Kaya mag-iingat ako habang dumadaan dito upang hindi may masira. Ito ang kanyang kusina. Wow! Parang hindi nga posible ang makadaan dito. Tingnan ninyo, narito pa rin ang mga disenyadong plato. Nakakabaliw! Malamang gawa ang mga ito sa France. Ay, hindi pala. Mula ito sa England. Churchill ang nakasulat sa likod. At narito pa ang mga huling pinggan. Dito marahil hinuhugasan ng mga ito sa lababo. Tingnan ninyo pati ang refrigerator at iba pa. Tingnan natin kung may natira pang pagkain sa loob. Ay, nakasara ito ng husto. Hindi ko nabupasan. Malamang may amoy yun na ayaw mong maranasan. Tingnan ninyo, may maliit pang guhit ng bata sa dingding. At ang mga Amerikana ng huling taong nanirahan dito ay narito pa rin. Sandali, kailangan kong makarating sa silid na ito. Maaari pala akong dumaan sa labas. Subukan natin. Ayan na ang silid na hinahanap natin. Medyo lumubog na ang araw at mas malinaw na ngayon ang likod bahay. Lahat ng kalat na itinapon sa labas ng bahay, talagang kakaiba. At narito na ang huling silid ng bahay. Kaunti na lamang ang makikita rito. Nakakalungkot, mulit dito makikita ang impluensyang Arab sa bahay na ito. Siyempre, ginamit lamang ito ng pamilyang Arab bilang bakasyong bahay kaya kaunti lamang ang kanilang idinagdag. Ngulit maganda ang pagsasanib nito sa mga disenyong Pranses at sa mga antigong naiwan dito. Wow! Narito ang isang tahanga-hangang kabinete, muli punong-puno ng ukit, walang detalyeng nakaligtaan. May ilang kalat sa loob. Isa pang kamanghamanghang trono sa gilid na may kausuotan na nakapatong sa itaas. Narito pa nga ang kurbata. Ngulit napakakaiba. Sa sahig ay may daan-daan, marahil daan-daan pang mga liham. Lahat ay nakapangalan kay Amy. Ngayon ko lang napansin, lahat ng liham na ito ay para kay Amy. Makikita ninyo ang pangalan. Wow! Ang isang ito ay mula pa noong 1961. May mesa rito na napapalibutan ng mga silyang may tapiseriya. Gustong-gusto ko ang mga silyang ito, napaka-unique. Ngunit sira na rin ang mga ito. Nakakalungkot. Isa pang kabinete na may mga ukit, ilang kababaihan sa bukirin na tila naglalakad. At sa loob ay may damit pang naiwan. Iniisip ko kung para saan ginamit ang silid na ito noon. Kainan ba ito? Hindi ko sure. Marahil isang labasang kainan.
Ngunit bakit ka maglalagay ng ganito kagandang muebles sa isang labasang lugar na mababasa lamang? Sa tingin ko dito naghahain ng pagkain ng pamilyang Arab. At narito ang napakakulay na mga alpombra sa dingding. Gustong-gusto ko ang mga ito. Pinapaalala nila ako sa India. Nakapunta na ako sa India at pati sa Jordan mayroon din sila doon. Talagang kahana-hanga ang mga ito. At narito ang huling kabinete sa gilid. Muli, napaka-unique at napaka-pinong pagkakayari. May chandelier din sa itaas ng mesa. Tingnan natin kung ano ang nasa likod. Ito ay daan sa likuran ng bahay. Makikita ninyo ang likod na bahagi nito. Wala itong patutunguhan. Bundok lamang sa bahaging ito ng bahay. Inasahan ko sanang may kuweba dito, pero wala. At narito ang chimeneya ng bahay na bumagsak na. Wow! Anong klaseng lugar ito? Oh, wow! Tingnan ninyo ito. Nakakita ako ng salamin sa mata, marahil kay Mr. Amy o kaya sa isa sa mga pamilyang Arab na dating nanirahan dito. Paano bang isuot ang ganito? Parang napakahirap, parang didikit ito mismo sa ilong. Hindi ko nasusubukan, ilalagay ko na lang ito rito. At sa puntong ito, nais kong pasalamatan kayo sa panunood ng video ngayong linggo. Isang kamanghamanghang lugar ang natuklasan natin, mga antigong muebles na hindi ko pa kailanman nakikita sa buong buhay ko kahit sa mga kastilyong aking ginalugsad. Kaya lubos akong nagpapasalamat sa buhay ng mga taong minsang nanirahan dito at sa pagkakataong madokumento ito at mailagay magpakailanman sa YouTube. Kung nagustuhan ninyo ang video, pakipindot ang like. Mag-subscribe sa ibaba at kung bago kayo sa channel, mag-iwan kayo ng magandang komento.